Inireklamo ng isang guro ang organizers ng award-giving body na Gantimpalang Pilipino dahil matapos niyang bayaran ang sponsorship at shipping fee noong pang-Oktubre. Pero alam niyo ba na hanggang ngayon ay hindi pa niya nakukuha ang kanyang award kahit ilang beses siyang nagpa-follow up at kalaunan na-block pa siya sa mga social media accounts na mga ito. Ang reklamong ito agad na nating inimbestigahan. Iba't ibang mga parangal na ang natanggap ng ating programa sa higit 3 taon natin sa Himpapawid. Kabilang narito ang parangal mula sa Gantimpalang Pilipino Awards noong nakalipas sa taon. Ngunit sa kabila ng ningning na mga pagkilalang ito, tila nakatago ang isang madilim na kwento sa likod ng Gantimpalang Pilipino Awards. Isang mensahe na natanggap ng responde mula kay Camille, hindi niya tunay na pangalan, kung saan inirereklamo niya ang Gantimpalang Pilipino Awards. Dahil ang parangal na ipinangako umano sa kanya, hindi pa rin niya nakukuha kahit ilang buwan na ang nakakaraan. At upang lubos na nating maunawaan ang sumbong na ito, agad tayong nakipagkita kay Camille kung saan ibinahagi niya sa atin ang naging punot dulo ng problema. Last July 2024 po, nakita ko sa Facebook nila na they are looking for nomination of Gantimpalang Filipino Award. And then, meron po akong isang estudyante na nag-nominate sa akin para doon sa award na yon. And then, nag-inquire ako kung ano po yung mga requirements na kailangan. Ang sinabi po nila, magbigay ako ng aking CV and then i-analyze nila or i-assess nila kung qualified daw po ako for that award. After siguro mga 15 minutes, nag-reply po sila sa Messenger na sinabi na qualified daw po ako para dun sa award. Sinabi niya kailangan ko daw po magbayad ng sponsorship fee amounting to 3,000 pesos. Kailangan ko muna daw po mag-down ng 1,000 pesos or 500 pesos something para lang ma-secure yung slot. Sinend ko po sa kanila yung proof of payment. Meron po silang sinend sa akin na award na Most Outstanding Women Educator and Leadership Award. And then sabi po nila maghintay daw po ako ng another communication letter para sa awarding ceremony on October 25 sa Quezon City. Malapit na yung awarding ng October. Andyan po yung bagyo. So, hindi po ako nakapunta sa mismong award venue. Sinabi ko naman sa kanila na, what if po hindi ako makarating, ipapadala daw po yung award. October 26 or 27, nag-request ako na kung pwede pong ipadala na doon sa akin yung certificate and yung trophy or yung plaque. Sinabi nila kailangan ko daw po magbayad ng 500 pesos. Kailangan daw bayaran yun, tsaka yung magpa-process ng shipping. And then, dumaan po ang ilang linggo, wala pong dumarating na parcel or yung award or yung plaque. Nag-follow up po ako, maraming follow up, hindi na sila nagre-reply, hindi na nagre-respond. Hindi rin naman niya alam kung para saan ang kanyang ibinayad na sponsorship fee. Hindi po nila disclose kung para saan. Basta sinabi lang po sponsorship fee para i-cover yung food at saka yung venue at saka yung plaque. Kasi compare po doon sa ibang organization na nagbibigay ng awards, 10,000, 15,000 yung hinihingi nila. May mga ganun po talaga. Yung sponsorship award na meron silang sinusuportahang foundation na yung fee na yon doon nila dadalhin. Dito po, hindi naman nila sinabi kung saan mapupunta yung sponsorship fee. Napansin din ni Camille ang kaibahan ng proseso ng Gantimpalang Pilipino sa ibang award-giving bodies. Yung iba po kasi, pag binigyan ng award, kailangan i-validate pa po nila yung mga sinabi mo, mga qualifications and yung mga documents na ipapass. Sila kasi, CV and resume lang yung hiningi, pero yung ibang award-giving bodies po kasi naghihingi pa sila ng mode of verification, yung mga sample ng certificates, yung mga sample ng mga awards. Yung validation is malaking parte yon sa pagbibigay po ng award. Doon natin ma-identify, malalaman kung talagang legit yung mga dinideclare na mga informations. Napagalaman din ni Camille na hindi lang pala siya ang nagrereklamo laban sa mga ito. Meron po akong nakita doon na nagpa-follow up pero yung nakachat ko na dalawa. Nakita ko po doon sa mga picture nila na hindi talaga siya trophy or plaque yung binigay. Certificate lang po siya.
na naka-frame. Kaya yung iba pong nabigyan ng award medyo disappointed din sa nangyari. Ngayon, meron pong iba na nagpa-follow up din dun sa Facebook Messenger nila at saka sa kaso hindi rin sila nagre-reply po. Yung isa po na tinanong ko kung legit po ba yung naging awarding. Oo, legit. Meron naman na kaso medyo hindi ganun ka ayos yung organize yung mismong event. Meron naman pong nagsabi na medyo bastos daw talaga yung mga organizer ng Gantimpalang Pilipino. Ilang beses mang mangulit, hindi naman siya nakakakuha ng maayos na sagot mula sa pamunuan ng Gantimpalang Pilipino Awards. After ko pong mag-send nung proof of payment nun doon sa payment for shipping fee, hindi na sila nag-reply. Nung sinabi ko nga po yung doon sa president na irereklamo ko kayo kapag hindi kayo nagbigay ng feedback, tumawag siya. Sinabi niya po, sige, ipapadala po namin yung sa katapusan ng November. Binigyan ko po siya ng deadline hanggang November 30, pero hindi po sila sumunod dun sa usapan. And then, finalo ko po yung Facebook page nung president kasi vlogger po yata siya or director na sinasabi. Doon po ako nagme-message, sabi ko, pwede pong pasin ng messenger nyo. Every time na nagme-message ako doon, meron silang auto-reply na nag-encourage pa rin na mag-nominate or magbigay pa rin ng sponsorship fee na please send us your details, tapos yung CV, ganyan. Every time na nagme-message ako, ibig sabihin nun, hanggang ngayon, nag-encourage pa rin sila sa public na yung awarding nila. Which is, sa tingin ko, scam. Kaya, ganyan po kung lumapit sa station ninyo kasi nakita ko nga po na meron din silang binigay na recognition sa inyo na last 2022 yata po yun or 2021 na kinover pa po. Ngunit paglilinaw ng aming programa, ang parangal na iginawad ng Gantimpalang Pilipino sa Responde ay kusa nilang ibinigay at hindi kami nagbayad ng anumang sponsorship fee sa mga ito. Makilang beses man niyang sabihin na magsusumbong na siya sa kinaukulan, nananatiling bingi naman ang mga organizers ng Gantimpalang Pilipino. Sabi ko nga ipapa-NBI ko kayo pag hindi kayo nag-reply. Kasi kung pera lang po ang usapan, 3,000, 3,500, madali lang pong kitain yun eh. Pero kung gagamitin mo yan sa panloloko ng kapwa mo, ibang usapan na. And yung mga transaction po nila, hindi naman ordinaryong mga professional po na binibigyan nila ng award na sa tingin ko ginagamit yung publicity para nila po yung award. Kung gagamitin yon panloloko, ibang usapan po yun. Aanuhin namin yung award kung lolokohin lang naman din po kami. Nag-decide po ako na lumapit sa inyo para hindi na madagdagan yung mga nabibiktima nila na parang money-making organization sila. And then, nung naghihingi po ako sa kanila ng certificate of registration nila sa SEC, hindi na sila nag-reply sa akin. Feeling ko hindi po sila nakaregister kasi kung meron sila, pwede nilang ibigay yon. Kung sana po magsabi lang sila na medyo madidelay po, wala naman pong problema. Pero yung i-ignore nila yung kanilang stakeholders, ibang usapan po yun. Sabi ko nga, please be professional naman po sana. Binlock pa ako. Kaya doon po ako scammer tong mga to. Kaya't ang panawagan niya, harapin ng mga organizers ang problema at huwag magtago. Kung totoo pong gusto ninyong tumulong sa mga stakeholders ninyo, maging professional po kayo. Huwag po tayo nanloloko ng tao. Kausapin po natin sila ng maayos, ibigay sa kanila yung nararapat na ibigay sa kanila. Huwag po tayong tatakbo do sa responsibilidad na dapat ibinibigay natin kasi tiwala po ang pinag-uusapan dito. Kung gusto po natin ng maayos na at successful na organization, sana po maging professional tayo in all aspects. And yung pera pong binayad namin sa inyo, hindi po namin pinulot yan. Pinaghirapan po namin. Agad din tayo nakipag-ugnayan sa pamunuan ng Gantimpalang Pilipino upang kunin ang kanilang panig sa naturang reklamo. Sa una ay pumayag sila na magbigay ng panayam. Ngunit, nang malaman nila na tungkol sa issue ng hindi pagbibigay ng mga ipinangakong awards ang magiging sentro ng interview, at bigla na lamang silang umayaw.
Makilang beses din namin silang tinawagan at pinadalhan ng imbitasyon sa pamagitan ng text at emails na magbigay ng kanilang panig, ngunit hindi na sila sumasagot. May pagkakataon din na binablock nila ang programa sa kanilang social media page. Bagamat tumangging magbigay ng opisyal ng pahayag, sinabi nila na hindi dapat nakikialam ang programa dahil awardee lamang kami ng kanilang organisasyon. Dapat umano na dumiretso sa kanila ang mga nagrereklamo upang mabigyang solusyon ng problema. Paglilinaw naman ng responde mandato ng programa na respondihan ng sino man na humihingi ng tulong, ibunyag ang katiwalian at isiwalat ang katotohanan. Ika nga, walang magrereklamo kung walang pang-aabuso, kapabayaan o anomalya. Ang paghingi ng pahayag ng bawat panig ay isang paraan ng programa para sa isang patas na investigasyon. Sa kaso ng Gantimpalang Pilipino Awards, makilang beses rin silang sinubukang kausapin na mga nagrereklamo, ngunit hindi sila sumasagot. Taliwas ito sa sinabi nila na maayos silang kausap. Ang bawat issue ay nararapat na harapin ng matapang at may katapatan. Dahil bali-baliktarin mo man at itago ang sitwasyon, ang katotohanan ay kusang lalabas. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.